Ang topic natin is conduit and pipes embedded in concrete. Ano? Nasa NSCP yan. Ito, pakita ko sa inyo sandali. Halapit ko lang. Yan. So, dyan natin kinuha. Meron tayong simpleng calculation. Saan natin ginagamit yan? Normally, pagka nagko-construct tayo, naglalagay ng provision, yung meron tayong dadaanin na conduit, yung mga pipe sleeves. Papapasukin natin para raanin natin sa mga structural concrete element like column, beam, or wall. Hindi maiwasan yan, palaging may ganyan, ano? Kaya kailangan natin i-resolve, bigyan na approval ng designer, structural, dahil may natatanggal na part ng concrete. So dito sa ipapakita natin, ano, sabi ko rito, meron tayong restrictions, merong 3 bullets. I-explain ko lang. Yung number 1, aluminum pipes unless effectively coated to prevent chemical reactions on reinforcing bar. Ang sabi ng code, hindi po pwedeng paraanin yung aluminum material dahil siguro meron silang experience na nagkakaroon ng chemical reaction sa rebar. Baka kalawangin yung bakal. So sabi niya, unless effectively coated, siguro kung merong allowed na pintura na pwede nyo ipahid para mapapasok kung talagang hindi maiwasan ang aluminum. But normally, pipe, mild steel pipe yung nilalagay natin. So walang problema kung mild steel. Number 2, if embedded in column shall not exceed 4% of column cross section. Kung alam niyo yung dimension ng poste niyo, mako-compute natin yung maximum allowed na pwedeng ilagay. Sa gitna natin lalagay yung mga downspout. 4% ng dimension ng cross section ng column, kunin natin yon, then mako-compute niyo. Bilog yan, makukuha niyo naman. Mamaya may pakita ko sa inyo drawing. Hanggang saan tayo pwedeng maglagay ganun yung pinakamalaki, yung outside diameter. Natural ay i-consider natin doon, hindi yung pipe itself. Sasama ninyo yung connector, yung mga fittings, dahil mas malaki yon, natural dahil siya yung fittings. Yun ang susukatin natin, yung fittings. So mamaya makita ninyo, no? Yung pangatlo, basically it shall satisfy the following. So meron tayo rito, no? Dapat masunod na to. Not larger in outside diameter or dimension. Kunyari bilog. Not larger in outside diameter than 1/3 the overall thickness of slab or wall or beam. Kunyari yung thickness ng wall is 200 mm. Dapat yung diameter, nung outside diameter ng pipe, ng conduit na ipapasok natin, should not be more than 1/3 nung thickness. Kunyari 200, divide mo ng 3, makukuha mo kung ano yung maximum diameter na pwede natin i-pass through dun sa wall or dun sa beam. Yung sumunod is not space closer than 3 diameter or widths on center. Yung spacing, kung meron tayo minsan sunod-sunod, hindi natin maiwasan, magkakasunod na pipe. May dadaan tayong, kunyari, pipe nang galing sa water line or yung electrical conduit, kadalasan sa electrical. Meron silang series, group of pipes. Meron silang ina-allow dyan. Ang sabi rito, not closer than 3 diameter or widths on center. Yung 3 diameter, kunyari, nakuha mo ang allowed na size ng pipe, yung sinabi ko kanina, na-compute mo is 50 mm. So, times 3, 50 times 3, 150 mm. Center to center, yun yung closer spacing. Hindi ka pwedeng magdikit sa 150 mm kung ang conduit pipe mo is 50 mm diameter. Mamaya meron din drawing, pakita natin sa uli. But dito sa uli, naglagay tayo, sabi ko, note, permitted pipes or sleeves are not considered replacement of displaced concrete. So, ano ibig sabihin nito? Kasi non-structural yung pipe sleeve. Hindi siya pwedeng ipamalit doon sa natanggal na concrete. So, ang gagawin natin, i-compute natin yung na-displace na concrete, then yung natira, yung net area, yung cross-sectional area nung natanggal. Check natin kung magsasatisfy doon sa maximum stress, compression stress, kunyari doon sa beam. Masatisfy niya, kailangan yon. Hindi dapat na natanggal yung
yung portion ng concrete dahil doon sa conduit, hihina yung concrete natin. Kailangan masatisfy niya yon. Yung natanggal, yung natira, check natin yung compression stress. So, ipakita natin dito yung drawing. May mga sample tayong drawing, dalawang klase. Yung isa, column, tsaka beam. Yung sinabi ko kanina, example, kunyari, ang column mo is 300 by 300 square, concrete column. 4% yung binanggit natin kanina, times 300 by 300, 3,600 square millimeter. Ang outside diameter pipe na allowed, na ilalagay natin sa gitna is 67 mm outside diameter. Again, yung sinabi ko kanina, ang i-consider natin outside diameter, yung fittings. So, ito yung formula nung below, nung area, makukuha natin yung diameter kung alam natin, kung alam natin yung cross-sectional area. Ang nakuha ko is 67 mm, yun yung outside diameter na pwede nating ilagay doon sa gitna, sa center ng 300 by 300 na concrete column. Dito sa pangalawa, yung beam naman, ang binigay nating example is 300 by 400 cross section. 300 by 400. So, kunyari, ito naman wall, pwede rin yan, kunyari 300 thickness wall. But dito sa example na binigay ko is beam. 300 yung thickness. Dito natin siya i-check. Dumaan doon sa gitna, pinatawid natin. Normally, kasi neutral axis yan yung gitna. So, pwede tayong magpapasok ng pipe sleeve sa gitna ng beam. Ito yung profile, ito yung cross section. Pumasok siya ron, kung titignan natin sa profile, makita natin yung butas, pinadaan natin yung pipe sleeve sa gitna nung depth ng beam. So, kinumpute natin dito, allowed pipe outside diameter. Yung nasabi ko kanina, 1/3 of 300 mm. Yun yung thickness nung beam. So, ang nakuha natin is 100 mm. Again, outside diameter, Yun yung pwede nating papasukin sa 300 mm thick na beam. 100 mm, hanggang yung maximum, hanggang dyan tayo pwede. And then, yung sinasabi kong spacing, kung series of conduits, ang padadaanan natin doon sa gitna nung biga. So, ang minimum spacing, closer spacing, yung conduit is, pwede, hanggang dito lang tayo sa 300, hindi tayo pwedeng lumiit sa 300 mm spacing. Kung meron kayong mga question tungkol dito, kasi hindi ko nilagyan ng dowels. Normally, naglalagay naman tayo dyan, hindi ko na rin pinakita yung reinforcing bars. Tanong nyo lang, maglalagay tayo ng dowels dyan. Normally, may mga minimum requirements pagdating sa dowels. So, yun po. Sana nagustuhan ninyo. May nagtanong sa akin ito, kaya ako naisip gawin. Medyo natagalan tayong gumawa dahil busy tayo ng mga nagdaang araw. But ngayon, masaya ako dahil nakagawa ko ng video para natugunan ko yung request ng isang viewers. Salamat po. Kita tayo ulit sunod. God bless.